75 yung grupo. Yung Plan 75 Group Production, si Iko, tsaka si Iko, Jason yung Ray. director si Iko. Si Chie. So, nung pagkasabi niya na meron ako introduce sa'yo, bla bla bla, baka gusto mo lang. Siyempre, pag nasabi yung Plan 75, maganda yun eh. Tsaka matinong production, maayos. Alam mong walang lukuhan. Alam mo yun. So sabi ko, sige, dalhin mo. So May 19 lunch, dun sa kanang birthday ko, dumating, ganyan. Dumating siya with the production, tapos pitch lang. Tapos ang pinaka-key ko is, sinabi na, we're trying our best na masama siya next year sa Cannes. So, meron silang record, yung maganda record nila. Ganun naman sa Cannes kung talagang, di ba? Pag reliable ka, sikat ka, magaling ka, proven ka nila, malamang magpasok. So sabi ko naman, why not? Kasi last year, 3 years ko na sa sa Cannes. 3 years ko na sa Cannes. Na pumupunta ako doon. First year ko, observe. Kasi gusto kong mag-produce. Ano bang in ngayon, dito tsaka abroad. Second year is dala ko yung Topak, na pinalabas naman doon, di ba? Pinalabas doon. Pero hindi sa main competition, pinalabas lang doon. Sa market siya, binenta namin doon. Tapos, bumalik ako doon, pang second year ko doon sa MIPCOM, yung Katlia Killer. Bentahan din yun, market din yun. TV series. TV series yun. Tapos last year, dinala na, kami naman ni Angel Aquino, yung silig na short film sa Director's Factory, Fortnite, kung tawagin. Yun yung first day ng Cannes na opening, yun siyang palabas na lahat ng iba-ibang bansa, directors, filmmakers, papanoorin. So yun yung third year ko. At the same time, yung second year and third year ko, bumibili ako ng movies ng Nathan. Parang dinidistribute yung Buffalo Kids, Monster, yung gano'n. Picnic. Ito ngayon, papalabas ko naman yung si Bago na dinab din ni Joel Torre at ni Jong ng Tagalog, yung Korean na naman. So may mga ganon. So ngayon, sa last year, nung lumapit si Alem, yung pagkasabing pwedeng ipasok to Cannes. Hoping ako mapasok. Kasi 3 years nandun ako. Siyempre kami lahat, diba, parang sana magka-red carpet kami. Diba? Unang bati mo sa akin. Nung pagkakilala pa lang sa akin. Hanapan mo ako ng pelikula pupunta sa Cannes. Actually, okay, kwento ko yan. So, di ba lahat naman, kung kahit sino, plano na, wish, dream, lahat ng, kasi Cannes Film Festival, yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So, syempre, lahat ng artista, Hollywood o kahit saang doon nangangarap din na mapunta, magka-award, mag-red carpet. Ako, red carpet lang, okay na ako. So, kaya nung offer sa akin na ganito, sige, why not? Baka pag red carpet ako, maganda, di ba? And at the same time, connection, makakilala ka doon as filmmaker, hindi nga artista eh. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So hindi ako nagkamali na mag-trust kay Ale, mag-trust sa grupo. So yun yung umpisa namin, yung red carpet. At sana, hoping kami meron magsusunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kwento ko yung journey namin ni Alem. Si Alem, 2 years ago, 3 years ago, second year ko, first year. First year mo pala pinakita. Si Alem kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado, na hindi nagsasalita. So, ako naman, Diyos ko, bago ba sa akin ang suplado eh. May number 1 na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado kasi merong dahilan kaya bakit ganun eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami, tapos sabi ko, gusto kong baka kailangan mo ng producer, ganyan, gusto ko makipag-co-prod. Tinignan lang niya ako, sabi niya, okay. Ganun na siya, okay. So, yun pala ang iniisip mo. Anong ginagawa ng artista to? Kasi wala akong movie, wala akong suplado nga nakaganon. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala. Tapos ako naman, wala kasi akong pake doon kahit sino. Basta may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano ka pa, wala talaga. So anyway, second year, nagkita kami. Biglang sabi ko, ako okay pa rin ako gusto ko pa rin mag-produce sabi ko, Chokes, nadidistract ako. Sabi ko, nadidistract ko, sorry, madalang madistract. Nagkita tayo ng second year. Nagkita kami second year, gusto kong mag-produce ulit, Alem, sabi ko sa kanya.
So, umiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya ng, oh, merong ganitong grupo, bla 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 bla. Sabi ko, sige, sige. So, yun yung second year na in-offer niya yun nga last year. So, yun na. Ikaw, kwento ka. Kasi Hindi ka naniwala sa akin. Hindi nga ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga, nung nakikita ko siya, tapos parang, seryoso pala. Seryoso talaga. Naghahanap ng pelikula at gusto talaga mag-produce ng film. Kasi parang, marami na kasing lumapit sa akin before. Artista din. Hindi pa naman artista. Pero yung mga business people or, hindi ganun kadali mag-produce na pelikula na papasok sa Cannes. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Copac na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno eh. So yun, so napabilib ako na may film sila sa Locarno. Tapos, distribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes, na Japanese film din, na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may naririnig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee, there's no guarantee. Tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti na lang kilala niya yung director ng Plan 75, alam niya yung Plan 75. And so nung nilapit ko, ayun, dun na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ako ng kwento ng movie, ako na lang muna dun sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie, hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon. Hindi ganon. Okay? Nagbigay kami ng pera doon for collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start, sinend sa amin, okay na ba sa inyo to? Yung ganon, meron ba kayong gustong i-add o meron ba kayong question? Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu. 1 week kami doong nagtatrabaho ni Alem, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko mga nag-observe ako bilang hindi lang producer, kundi artista, para bang pwede bang yung working, yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply ko as producer sa Pilipinas. Pero ako mismo give up, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ikaw na mag-explain, merong 2-3 hours na, Oo, parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista, walang dialogue, para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for other, basta maraming steps silang ginagawa. Sobrang linis. Merong 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yon. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, anong ganito din sa atin sa Pinas. Dumating kami sa condo, isang condominium. Pumasok kami dun daw shooting. Pagtingin ko, asan yung kable? Paakyat kami, asan yung kable? Saan yung ganito? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium, andun na lahat, yung mga genet, mga lahat, makikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na walang nagsushoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin dun sa taas, ang mga salita nila na, halimbawa magtanong ka, sasabihin na, yung grabing respeto nila, so nakakabilib sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos respeto sa kapitbahay, wala kang nakikita nakatambay, yung ganon. Nakakabilib sila. So yun gusto kong i-adapt, pero mahirap sa atin talaga, promise. So paano nila nagagawa yun? Walang kable? Saan naka-set up? Naka-set up sila dun sa kwarto, sa location battery operated. Tsaka nakasaksak na. Ang ganda. Walang generator. So hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal. Japan. Very strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Pumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Tally Beach.
Batangas. So kami ni Alem, kami ang naging location manager, kami ang bumuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat, buong production kami naman. So hindi lang to co-prod bigay ng pera, kundi pati trabaho. Mas nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant director. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala nating tumapat, kaya pala tumapat ng mga Pilipino sa mga French, sa mga Japanese, sa mga Singaporean na filmmakers. Yung mga Filipino dito lang nagtrabaho, yung sa Philippine Leg lang. Yes. Kumuha kami dito Hindi lang. sila involved dun sa Japan Leg. Hindi sila. Kami lang talaga dalawa. So kumuha lang kami ng buong team dito. Oo. So yun, kami naghanap lahat, name it kami. Location. So hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga, hindi man to na sinasabing bida Pinoy, pero may nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Renwa. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. Bakit sila nag-film sa Philippines? Partly because kasali kami. We wanted them the Philippines to be involved talaga. Originally, naisip, ang peg talaga nung director, Santorini. Siyempre, masyadong mahal in Europe. So, the other option was Singapore. So, pero parang kami, medyo binida namin yung Pilipinas. Na, Where does the story go? Nandito napunta ang story. it's supposed to be kasi an unknown location. Na open sea, tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So, pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang peg niya lang dapat kasing ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Mini-mention ba na Pilipinas? Hindi mention dun sa film itself. Pero makikita mo sa end credits. Actually, doon ako na-proud. Makita mo yung pangalan ng mga Filipinos. Tapos, inaano nila, may Japanese name. May Japanese like, may mga Filipino. Ilang countries pala yung Marami-rami. France, Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, and Qatar. Miss Sylvia, ano yung pinaka-nagustuhan mo doon sa story ng film? Yung innocence ng bida namin. Yung napaka-innocente niya all throughout nung movie. Tapos, akala ko nga mag-best actress siya talaga eh. Kasi sobrang galing ng bata. Yung mata, yung body language, ang galing. Ang ganda. Yun yung malakas dun sa na umiikot eh. So, yun. Pero Miss Sylvia, di ba nag-main competition siya? Nag-campaign din kayo, parang ginagawa sa Oscars. Wala. Wala bang ganon? Ang Cannes, magsasabit ka. Tapos sila ang mamimili. Walang campaign kasi lalo na yung mga Pranses, mas maano sila doon, mas mata-turn off. Yes. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Plan 75 nga, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition, pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nilang alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers did, naghanap ng sales agent at distributor na French, na medyo malakas yung connection sa Cannes, na yung pelikula na napipili talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but you said, plus also the public television Arte was also involved, and they got the French one. Pero as a producer, Sige. Miss Sylvia, as a producer, gaano kalaking investment mo? Secret. Pero, Ikaw ang major producer. Maybe 140. hindi ko alam Hindi, eh. basta Hindi it's ko a part, alam. it's a significant part of the budget. Covers mostly the Philippine shoot. Yung question ko kanina, where does the film go after Cannes? So ngayon, merong mga ibang festivals na nag-invite sa pelikula. We cannot say kasi yung mga festivals gusto nila, sila ang magpa-press conference
sila ang nag-a-announce ng pagpasok. Pero meron ng A-list festivals, medyo marami-rami na nag-invite sa pelikula. Plus, of course, it's going to be released in Japan next week. June 20. It's going to be released in France soon. August yata, I forget. Tapos, of course, in the Philippines later this year. Yes. Kamusta yung ano nila sa mura? Maganda yung reviews. Maganda yung reviews. Wala sila panalunan. Wala kami napanood. Wala. Pero ang ganda ng reviews naman. So, Pero pakiramdam na nasa main competition yung masaya kami, syempre, At saka di ba? nag-red carpet sa car. Naka-red carpet kami, di ba? So, kami ni Alan, tuwang-tuwa, smile na nagawa natin. Sulit na sulit niya. Ang dami yung nakitang mga Hollywood. Oo, so yung nandun kami, nakakatabi namin. I mean, di ba, being an actor. Naka-CR. Artista din ako eh. So, syempre, yung mga artista, isa din yung makita mo lahat ng mga Hollywood actors. Nag-fangirling ako dun talaga. Parang, Kanino ka enjoy. na-starstruck talaga ng James fan Franco nga. Hindi. Kasi ang una kong nakita, galing akong banyo pag ganun ko. Ito siya kalapit. Kate Blanchett. Oh my gosh. Then, ang sumunod, ako naman, so parang napatulala ako, kuha ko ng phone, wala na, nakalagpas na. So, yung alam mo, syempre, di ba, Kate, yung pinapanood ko, yung galing nun eh. Ako naman, nanggigil na ako, bakit hindi ko naisip? Malay ko ba? So, umihi ako ulit, hindi ko na in-expect ulit pagdating ko, si Halle Berry, andito. Tapos si Julianne Binoche. Tapos yung Italian actress na famous nila, naging jury. Yun, tapos bumilib lang ako kay James Franco kasi kinuwento ko nga kay Alim, sanay ako makita ng mga Hollywood actors na mahirap talaga magpa-picture sa kanila, as in mahirap. Tumatanggi sila talaga. But itong si James Franco, si Direk Arvin Villarmino nandito, nag-uusap kami. Tapos biglang, eto sa akin, may nakatalikod na lalaking gumanon lang. Tapos sabi ni Arvin, James? Gumanon lang siya, James? So ako naman James, lumagpas na siya. Sabi ko, James Franco? Gumanon lang ako, James Franco? Humarap siya sa akin, tapos nag-sign siya ng parang, hindi ko alam kung anong yung sign niya. Basta sign lang siya. Ako kasi, parang nung time na yon, wala, naano ko lang yung pangalan niya, James Franco, tapos gumanon siya, nag-sign siya, ganon. Pumasok na siya sa room. After mga 5 to, more than 5 minutes, bumalik siya. Nag-uusap kami ni Arvin, hindi ko na in-expect na babalik siya kasi parang, ganon eh. So, bumalik siya, tapos nung nakita niya ako, sabi niya, let's go. So ako parang, oh my God, Hollywood actor to, bumalik talaga. Bihira kasi gano'n, no? So nagpa-picture siya, tapos sabi ko, thank you sir, thank you, Franco, thank you James. Ganun ako ng gano'n. Tapos sabi niya, gumaganon lang siya. Tapos yun, nagpa-picture ako. Tapos yun naman ding palabas ng mga tao. Yung nandun kami sa awarding, naghihintay kami. So makikita mo, nasa harap mo si Halle Berry, andun si Kate, andun sila Riley, John C. Riley na mga nagpe-perform, lahat ng mga actors. Sa kami na parang, kaganon kami ni Alem, biglang pagtingin ko, wow, ang ganda niya, super ganda. Ang layo eh. So nung di ko in-expect naman, pagtayo ko, sa harap dito, yung asawa ko, nauna ako, pagharap ko sa asawa ko, as in katabing niya mismo si Elle Fanning. So parang, okay, sulit na. Yung natutuwa ako kasi artista din ako at fan din ako at the same time. At bilang producer, parang ang bilis ng pag-improve o di ba, pag level up ng Nathan na nakapasok ka agad kapag red carpet ka agad, di ba? With, of course, sa tulong ni Alim, and how I wish maraming katulad niyang producer na hindi madamot. I mean, sinabi ko naman sa kanya, kasi syempre naintindihan natin, negosyo natin, kailangan mong protectionan yung mga connections mo. But with Alim, talagang ito, dinadala niya ako, ini-introduce niya ako sa lahat. Na, this is Sylvia, this is Nathan Studios from the Philippines. So, ini-introduce niya ako, and hindi siya takot na parang didirekta ako sa producer. Sinasabihan pa niya ako, gusto mong trabaho ka ulit with them? Go ahead. So ako naman hindi, alam tayo to. Alam mo yon. So tiwala kami sa isa't isa. Yun yung maganda sa amin. Yung isang mentor ko kasi, gano'n siya, he's a Thai producer. But nag-program na siya for Cannes, for Toronto, tapos nagtayo siya ng workshop, yung CFIC.
although tapos na, nag-end na. Pero nung binubuo niya yun, tapos sinashare niya lahat ng kaalaman niya, all his experience. People are asking him, he told us, people are asking him, why are you sharing all your secrets and why are you doing all this? Tapos sabi niya kasi, high tide lifts all boats. So kung collectively, Southeast Asia is doing well, collectively, Filipino films are doing well, mas mapapansin tayo, mas mabibigyan tayo ng slot, mas mapapansin, hindi lang nila papanurin ang first 10 minutes kasi ganun yung programmer, papanurin ang first 10 minutes. They will really pay more attention to us. And ngayon nga, yun yung nangyayari. Na papansin, ang daming Southeast Asia films. Nagkakatulungan kami ni Alim ngayon na kahit sa maliit naming paraan, nagtutulungan kami na makikilala kahit papano tayo. Of course, kilala na tayo. Meron na tayong Jacqueline Jose doon. Meron na tayong Dali De Leon. Pero, di ba, meron ang Lea Salonga. Pero, ibig sabihin dito sa mga movies na pagpapasok sa kan, kung pwedeng makatulong pa na madala doon ang mga crew, mga producers, mga hindi lang actors kundi mga editors lahat ng Pinoy i-showcase doon yung talent natin na kaya ng Pinoy, why not? So yun lang talaga, thankful ako kasi yung trust ni Alim sa akin sobra na may ganitong producer na hindi madamot. Gusto mo ba gumawa ng isang Filipino movie na pang-internet? Yes. Yun yung Filipino-made. Yes, kasi 'di ba, ang mahirap lang naman yung makapasok kayo. 'Di ba? At least kahit papaano pag next time meron kaming ito naman pag meron kaming ipapasok doon sa kan o sasabihin na sige, meron kaming entry kahit papaano, pag sinabing Nathan o Daluyong, merong nakapasok kami ng rin. May ganon, may record ka. So yun. Yes. So yun yung maganda. Ako lang talaga naniniwala ako pag nagtutulungan ng mga Pinoy producers, filmmakers, magkakaisa, kaya natin kasi magagaling tayo Kasi Nathan also produced some of my other films na yung iba hindi pa nire-release, yung iba gagawin pa lang. Hindi, not necessarily na, of course, nandun yung baka pumasok, pero hindi naman guaranteed. And yet, dahil maganda yung kwento, dahil nagustuhan nila, nag-i-invest pa rin sila, tumutulong pa rin sila. So yun yung na-appreciate ko sa Nathan. Kasi yung iba, parang pinipili lang yung alam mo yung tutulungan, ganun. Personal lang ito Parang as long as nagustuhan na yung project, gusto na yung tao. Kaya. Maganda. Gusto yung international. Ngayon, patapos na kami sa post-production. So, ayun, hoping na eventually, within the year, makahanap kami ng isang magandang premiere for it bago palabas sa Pilipinas. Papasok namin sa mga malalaking film festival. Meron na mga target, pero syempre, ang usapan kasi doon, hindi mo pwedeng sabihin hanggat wala. Like kami, Renoir, hindi lang kami kan. Meron nang kumuha sa amin na isang malaking film festival din. Pero hindi namin masabi. Hanggat hindi sila ang nag-announce. Kailangan. Kasi pag in-announce mo at nakita nilang in-announce mo ng ganun, madi-disqualify ka. Pero meron na ang Renoir. Pero sa Isabel Sandoval, nagkanta, no? Hindi, Venice. Venice. Ng movie? Yes. Mondlo? Before. Past film niya. Lengua Franca na. Pero jury siya. Hindi. Naging jury siya meron siyang dating film na nag-Venice na. Pero yung nagpunta siya, naging nag-jury siya sa Cannes, yung queer pop. Yung LGBT. So hindi pa siya nag-Cannes? Hindi pa, yung film niya hindi pa. So alam, ba ang sa studio na Hollywood star na Of course, pa-level up tayo, pa-level up. Pwede mo mag-ipit kung sino Wala pa, pero merong ganong target. Pero kailangan lang ng magandang material, magandang production, magaling na director. Kasi pagdating din doon sa ibang bansa, iba din talaga yung, alam mo yun, mahilig sila like sa kilala ba tayong director dito? Mas director actually. Oo, doon. Tapos, napag-uusapan naman yung ganon. Pero, mahabang proseso yon. Hindi yun sa isang, alam mo yun, isang pitik mo lang nandyan na. Meron. Oo. Kilala na sa Cannes si Brillante Mendoza, di ba? Before pa may Dino Broca pa nun, di ba? Pero yun na may gano'n na talaga impression din ang Cannes sa mga Filipino films. Kamusta yung lately medyo ano na si Direk Brillante? Ano alam mo doon? Hindi, actually, My Love Diaz this year. My Love Diaz this year. Last year, this year, My Love Diaz. May film si Love Diaz. Yung Magellan. Ang film na Magellan, di ba? Doon kay Brillante. Yeah.
Yung sa red carpet naman, Biang, Pro, anong alam mo dun sa ba't may mga lagi nagre-red carpet sina Kylie Versosa, sina Pia Wurst? I think Anong meron yung nila? iba yata, they're sponsored by the brand. By the So for brand, example, ayun, Dinala sila ng siya kay Kate Blanchett, yeah. Ako masaya na ako kay Pia Wurst ba. Kasi Pinoy. kasi L'Oreal was the sponsor and I think she okay. is sponsored by L'Oreal. Nandun sila. So, global ambassador siya ng L'Oreal. So, when she walked, nakita ko, si Pia yun! So, may ano yung Getty image na nandun ako sa Leo, kundi Wow. Nakita si Pia doon. Tapos Pwede yung may ibang, ka-frame yun. nandun si Pia din, nandito yung mga kasamahan niya, mga models din. Commercials na ano. Yes, Tapos, yes. tinatry Yung ko kay Kylie, ano yung kay mag-selfie. Kylie? Mahigpit sila. Tinatry ako mag-selfie, pinigilan ako, tapos if you do it, we will kick you off. Kasi yung sa red carpet mahigpit. Hindi ka pwedeng naglalakad, magsiselfie ka. Bawal talaga. So may mga photographers talagang nandun sa mga photographers na nandun sa gilid. Parang diretso lang Nakaabang lasa sila din. na. So diretso, pag ganun mo, titingin ka sa kanan. Tagal. I don't know kung nakita niyo yung mga pinost ko, lakad kami sa kanan, sa kaliwa, tapos doon nasa taas. Ganon. Mag-selfie hindi At may pwede. mga taga-Cannes, di ba, na Pinoy, na nandun dun sa likod, dun sa Kaya nga- paparazzi, na sila yung Oo. kumukuha sa amin, sinasabihan na kami, oh, may Pinoy doon na photographer. Oo. Kaya humarap kayo doon. So, Like merong like yung like ang dami kong pictures doon kasi Pinoy yun na nandun sa nagpipicture pag nandiyan natutuwa nga ako kasi yung mga Pinoy hindi namin alam sentro mismo sila mga legit silang mga photographers talaga ng mga ng Cannes. So natuwa ako kasi tingnan niyo yung isang yung nagwi-wave ako doon sa nagpi-picture parang sabi niya, Sylvia! Sabi ko, sino ito? May nakakilala sa akin. Yun pala yung Pinoy ng ganon. Tapos yung isang friend ko na si Chari, nandun din siya sa isang store doon na sentro. Picture din siya ng picture. So nakakatuwa. Mga kapwa Pinoy ng tutulungan. Michael Leyva. Ayun. Tapos yung asawa ko, Frankie De Leon naman. So yan. Parang may jeweler na dream daw magkakan kasi talagang pabonggaan doon. Ano doon, jewelry and... Talaga? Hindi naman ako ng sarili kong alahas gamit ko. Baka mas tinagbugan mo pa. Ganun naman, yun Miss lang Sylvia, yun. ano yung nakita niyo yung sa Cannes na gusto niyo i-adapt sana dito sa Pilipinas? Yung nila, oh my God, sabi ko kay Alem, kailangan natin to kung halimbawang pwede akong mag-suggest ng ganitong klaseng anong tawag yan? Awards night. Yung nakita ko sa kanila, ang ganda, hindi boring, walang maraming wala, dire-diretso lang. 1 hour tapos. Tas lahat, ang ganda. Alam mo yung, oh wow, talagang bawa ko sa kanila. Yung mismong ginawang nilang awards night, yung gabi yun. Yan, production. So, mabibilib ka. Kasi like yung mga naging judge nila, di ba, mga juror nila, makikita mo talaga. At yung mismo sila ang mga nag-a-announce kung sinong pinanalo nila. in-explain nila kung bakit Yes. yun ang nanalo. Tapos nasa stage lahat, the whole time yung jurors. So hindi yung yung mga jurors, hindi yung iba yung nag-announce and the winner is blah blah blah, best blah blah blah, and the winner is hindi actors, hindi ganon. Sasabihin lang na isang host, di ba? Itong category na to, let's say screenplay, ganon. Tapos tatawagin yung juror, bakit ganyan? Ang ganda ng pagkagawa nila. Mas simple, mas maganda tingnan, at alam mong pag ikaw yung naka-receive, parang andun yung proud ka, andun yung sarap ng pakiramdam. Ako nga nanonood, ako na rin yung nanalo dun eh. Kami ni Allen, picture lang kami ng picture. Totoo, syempre. Ngayong 1 foot in ka na sa Cannes, pinaghahandaan nyo na ba ang isang all-Filipino movie para makapasok doon? Yes, naghahanap kami actually ng proyekto. Kailangan maganda talaga para makapasok tayo doon kasi iba talaga yung Cannes. Ang hirap talaga. Una-una tinatanong nila sino director. Malaking factor 'yon. Tapos titingnan nila kasi hindi art film yun din doon Hindi yung alam mo 'yon. Hindi siya commercial. So
pag merong darating na ganong project sa akin, like sabi ko nga kay Alem, hanap ka kahit let's say script ng ibang bansa na i-adapt natin sa Pinoy, why not? Basta maganda. So, kung naman luto na kayo for next year na si Arvin ang pwede mag-direct? Okay. Si Arvin kasi, meron siyang, nanalo siya ba ng best script. Yung ano niya, yung ginawa niya na Ria ang title. So, yun yun. Nanalo siya, so ine-expect ng Cannes na i-full length yun at babalik sa kanila. Kasi si Arvin, Direk Arvin, may record na doon eh. When in fact, siya yung nakapasok ngayon ng may short film. May short film, Agapito. Main competition din sila. Last year, may meron film din siya sila. sa ibang section naman. So, ngayon, yung Ria naman ngayon, kinoproud din namin, kami din yun. Hindi naman si Ria ang title. Hindi si Ria ang title. Pero syempre, wala pa rin assurance. Wala pa rin assurance. Kahit nanalo na doon, yes. Nanalo, pero in-expect na, inintay yung full-length movie niya doon. Depende pa rin sa pagkakataon. Yung mga festivals gano'n, they write to me sometimes na pag may nalaman silang may ginagawang pelikula at meron akong, like for example, with Isabel Sandoval, festivals will ask us for a copy of the film too. So, wini-waive nila yung submission fees, ganyan. Tapos we submit to them directly. Mas napapansin. May nasabitan ka na ng mundo for like that? Ngayon, we're in the process of looking. Kasi Mundo is also co-represented by CAA. Yung agency ni Tom Hanks, nila George Clooney. CAA kasi si Isabel? CAA kasi si Isabel. Si Isabel. That's her talent agency, management team. So they're helping the film. Gaano ba ka-early mag-prepare for Cannes? Kasi yung Renoir, kailan tayo nag-shooting? August. Ayun. So from then, you prepare, you do post-production, submission March. Deadline of submission March. So from August to March, nagpo-post-production. Pero 7 months yung ago. general parang tingin ng mga people dun sa Cannes about Filipino filmmakers? I think ngayon, mas not so much yet as Filipino, but more of Southeast Asia. Kasi ako Filipino, Diaz, Mendoza. Pero ngayon, yung Southeast Asia, mas natutunugan. So yung mga batang Southeast Asians, yun yung nakikita nila, napapabilib sila. So yung Agapito ni Arvin, maganda ba impression? Yes, maganda yung impression. I've talked to some of the programmers who programmed it, and they're very, very proud of the film. They found it a piece of cinema that they want to champion. That's why they selected it. So ibang may cast na raw yung Ria. Balik tayo sa Ria. May cast na daw. May cast kayo mag-shoot? May cast na ng Ria. When in fact, bukas, first day shooting namin. Yes. So, kasi may hinahabol kaming deadline para ma-submit sa Cannes. Huwag niyo muna sabihin mag-shooting bukas. Kasi meron French funding. May French funding.